Ay, magandang morning po kahit maulan. Ang i-discuss po naman natin ngayon ay tungkol dun sa salbutamol at plus ipratropium bromide. Yun kasi yung tanong, Dok, bakit kaya may salbutamol pa tapos dinagdagan pa ng ipratropium, Parang vitamin C with zinc, carbocysteine with zinc. Oh. Yung mga scientists hindi pa sila na-satisfied sa salbutamol. So dinagdagan pa nila ng ipratropium bromide. Parang yung amoxicillin, ginawang ko amoxiclav, Ito naman, salbutamol plus ipratropium bromide. Yung mga scientists kasi po, gumagawa sila, nag-iisip sila ng mga paraan para pa makapag-produce pa ng gamot na makakapagpaluwag ng paghinga sa mga bata. So yun pong salbutamol plus ipratropium bromide, yun din ang ginagamit na sa pagka nagne-nebulize yung mga bata. So iisa lang naman po yun, wala naman pang bata, pang matanda. Yun din po yun, yung nebule na yun, yung salbutamol. Sa matanda at sa bata. Yun po. Bakit dinagdagan pa ng ipratropium? Yun kasi yung gist ng ating vlog ngayon. Bakit dinagdagan pa kasi ng ipratropium? Para saan ba yun? So syempre, ang goal nila para mas mag-improve pa. Di po ba yung salbutamol, pagka pinag-aralan kasi natin yung mechanism of action, medyo kasi meron yung short acting beta 2 receptor agonist, ganyan, tapos mga cyclic AMP pa, yung calcium daw, ganyan, mababawasan para mabawasan yung pag-contract ng smooth muscle, para ma-relax yung smooth muscle dun sa daanan ng paghinga. Yun po kasi yung action ng salbutamol. In short, yung salbutamol, di ba, paluluwagin niya yung paghinga kasi marirelax yung daanan ng paghinga. Luluwag yung daanan ng paghinga. Yung pagka in-inhale mo kasi yung salbutamol, diretso, di ba, dun sa bronchial smooth muscle, fast relief, diretso. Yun namang ipratropium po kasi, ang action nun yung it's an anticholinergic that blocks acetylcholine, which is a neurotransmitter na nagkokos na kasi yung acetylcholine, ang ginagawa nun, pinapasikip niya yung daanan ng paghinga. So yung ipratropium is an anticholinergic, iba-block niya yung action na yun para lumuwag din yung paghinga. So yung in short, parang yung salbutamol po diretso dun sa smooth muscle. Yun namang ipratropium dun sa brain, sa neurotransmitter yun. Iba-block niya yung action ng acetylcholine para hindi mag-contract yung airway mo, kundi magre-relax. Luluwag din yung paghinga. In short, pagka pinagsama mo yung dalawa, mas maganda yung kanilang effect. Doble, mas luluwag yung paghinga. Kaya lang ito, winawarningan ko po kayo ha. Yung mga salbutamol at ipratropium bromide na yan, may mga side effect din po yan. Yung salbutamol, mga quick fix lang yan. Pagka kailangan, wag nyo pong gawing bisyo yung pagnenebulize. Kasi po, pagka kailangan lang, hindi yung sinisipon lang yung anak mo tapos magne-nebulize ka na kagad, di po ba? Ayun, sana po may natutunan kayo sa vlog na ito. Ayaw ko na pong pakakahabaan. Good morning po kahit maulan.